natin ang Panginoon. Ang mensahe po na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay pinamagatan po natin itong ano ang unang dapat unahin. Ang una at dapat natin unahin ay ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Sabihin niyo po, pakikipag-ugnayan. Tauhan na gumanap sa kwento. Sino-sino yung tauhan na gumanap dito? Una, si Marta. Siya ay nagpakita ng masigasig na paglilingkod. Nung dumating ang Panginoon sa bahay niya, talagang makikita natin ang kanyang mainit na paglilingkod. Abala sa paghahanda ng pagkain, pag-aayos para sa Panginoon at sa kanyang mga kasama. Hindi lang naman ang Panginoon ang bumisita kay Marta ng oras na yun, meron silang kasama, mga kapatid. Ang kanyang pagiging abala ay nagdulot ng ano? Kabalisahan sa kanya. Nagreklamo siya ngayon tungkol sa kanyang kapatid na si Maria na nagpapakita ng kawalan ng balanse. Hindi na ngayon balanse ang paglilingkod ni Marta. Bakit po? Kasi nabalisa siya eh. Tapos nag-alala siya na yung kapatid niya, hindi siya tinutulungan. Nagpapakita ito ng kawalan ng balanse sa kanyang paglilingkod. Ang kanyang paglilingkod, bagamat mabuti ang intensyon, ay naging hadlang sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Yun po si Marta. Si Maria naman, ano ang aksyon o makikita natin dito? Si Maria naman ay pinilit niya. Nung dumating ang Panginoon, pinilit ni Maria na umupo sa paanan ng Panginoong Hesukristo at nakinig sa kung ano yung ikukwento at sasabihin ng Panginoon. Ang ginawa po ni Maria ay nagpapakita po ng kanyang pagpapahalaga sa espiritual na pagpapalalim ng kanyang relasyon sa Diyos. Doon nakapokus si Maria, yung lalim ng kanyang relasyon ay pinakita niya rito na pinili niya po ang umupo sa harapan sa paanan ng Panginoong Hesukristo at siya ay nakinig. Yung ginawa po ni Maria ay pagpapakita po ito ng lalim ng relasyon. Ang kanyang pagpili ay nagpapakita po ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos, higit sa physical po ito na paglilingkod. Ang kanyang pagkilos ay nagpapakita ng pag-unawa sa kahalagahan ng pananatili sa piling ng Diyos. Ano naman ang yung sa panig ng Panginoon? Tumubong si Jesus kay Marta at nagpakita ng kanyang pag-unawa at pagmamahal. Naunawaan ng Panginoon yung sa side ni Marta na naandoon naman ang pagmamahal niya. Kaya nga siya ay nag-asikaso ng makakain. Hindi po kinundina ng Panginoong Hesukristo ang ginawa ni Marta. Ngunit, binigyan niya ng diin ang kahalagahan ng pagpili ng mas mabuti na dapat gawin, na siyang pagninilay-nilay at pagtanggap sa kanyang mga sinasabi, mga kapatid. Pinuri niya ang pagpili ni Maria na sabi niya kay Marta, mas pinili ni Maria ang higit na mahalaga. Ibig sabihin, kung si Marta ay gumawa ng ganong paglilingkod, mahalaga yun. Subalit ang sabi ng Panginoon, mayroong higit na mahalaga.
At yun ay pinili ni Maria, ang manatili kay Jesus at makinig ng kanyang salita. Purihin ang Panginoon. Ipinapakita ko rito na ang paglilingkod ay hindi dapat maging hadlang sa pag-unlad ng relasyon sa Diyos. Tandaan natin ang pagkilala natin sa Diyos ay bumubuo ng relasyon. Hindi lahat ng nakakilala sa Diyos ay may relasyon. Nakikita lamang ang relasyon ng isang tao sa kung ano ang masigit na mahalaga. Si Maria, mas pinili niya ang dumuon kay Jesus at makinig, pagpapakita ng pagpapalalim ng relasyon. Ngayon naman, ano yung ibig sabihin ng ating naunawaan tungkol kay Marta, tungkol kay Maria, at tungkol sa pagtugon ng Panginoong Jesucristo? Nakikinig po tayo. Binibigyan ng diin ang kahulugan nito ng spiritual na paglago at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Habang mahalaga ang paglilingkod at pagtulong sa iba, hindi ito dapat maging kapalit ng paglalaan ng panahon para sa Panginoon, ng pananalangin, ng pag-aaral ng salita ng Diyos, at pagninilay-nilay. Ibig kong sabihin, kung magluluto ka ng pagkain, hindi masama. Kung magwawalis ka dahil sa gawain, hindi masama. Pero kapag dumating na yung oras na naandoon na ang pagpapahayag ng mabuting balita, na andyan na yung gagamitin ng Diyos, na andyan na ang banal na misa, na andyan na yung preacher, lahat ng gagawin ay dapat tumigil. Dapat maging malalim tayo sa relasyon natin sa Diyos. Ang tunay na paglilingkod ay nagmumula sa isang puso na na dapat yung puso natin puno ng pag-ibig at puno ito ng pananampalataya na nabubuo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Meron na tayong pananampalataya pare-pareho, pero hindi yan nagiging malakas, hindi yan nagiging malawak, hindi yan nagiging matatag kasi hindi natin pinakakain ang salita ng Diyos. Kapag tayo kasi ay nakinig ng salita ng Diyos at pinili natin manatili sa lugar ng Diyos, naniniwala ako, lalalim ang relasyon mo sa Diyos. Dahilan kung bakit may posisyon ka, ang gusto kasi ng Diyos, palaguin ka niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen po. So yun po yung main message ng Ebanghelyo. Ngayon naman po, ano yung ibig sabihin ng punto? Ano yung puntos? Naintindihan natin na si Marta naging abala-abala pero hindi naman ito pinalugdan dahil masyado siyang nabalisa at sinising niya pa yung kapatid niya. Nakita naman natin na si Maria, maganda yung kanyang ginawa, mas pinili niya umupo doon at makinig at pinuri pa siya ng Panginoon. Yun ang ginawa ni Jesucristo. Sinabi niya kay Marta, na Marta, na masyado kang abala, balisang-balisa, ngunit ang kapatid mo itong si Maria, mas pinili niyang higit na nararapat. At hindi yun aalisin sa kanya ng Diyos. Ang paglilingkod ay mahalaga, ngunit hindi dapat mangibabaw. Service is important, but should not overwhelm. Hindi dapat nangingibabaw. Ang paglilingkod kay Jesus at sa iba ay mahalaga, ngunit hindi dapat maging dahilan upang makalimutan natin ang mas mahalaga. Mas mahalagang bagay ang pagpapaunlad ng ating relasyon sa Diyos. Tandaan po natin, ang unang puntos dito
Kung tayo daw ay naglilingkod, wag lang itong mangingibabaw. Dahil masigit nating pupusan at punawain ang pagpapalagong spiritual na relasyon sa Diyos. Sabi mo sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip at buong lakas. Ano yung ibig sabihin nito? Ito po'y nagpapahayag ng kahalagahan ng pag-ibig sa Diyos bilang pundasyon ng ating buhay. Ang pundasyon po ng ating buhay, mga kapatid, dapat natin maintindihan ay yung pagmamahal mo sa Diyos. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, at ng buong mong kaluluwa. Kung mayroon ka nito, ito ay kumakatawan sa paglalakas o pagbibigay ng lakas ng pundasyon ng ating buhay paglilingkod. Sa John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa Diyos. O, tingnan niyo po ha. Ito naman po mga kapatid ay nagpapahiwatig ito na ang pakikipag-ugnayan kay Kristo ay kinakailangan para sa isang mabunga at makabuluhang buhay.